Nag-alok ng 1,000 piso si Pastor Apollo Kibuloy sa sino mang makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Narito ang report. Ako po muli si Pastor Apollo Kibuloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha. Lagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Ito po ang talinghaga ko, Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko. Tayo na ay nasa ikasampung araw ng pag-aabang sa paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy. At marami ang nagtataka, ano na nga ba ang susunod na mangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy at natuntun na ba talaga ng pulisya ang kanyang kinaroroonan? Marami ang napapasil sa misteryong pagkakatago ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit noong Pebrero, naglabas si Pastor Apollo Kibuloy ng isang bugtong patungkol sa kanyang kinaroroonan. At ang unang paragraph ay natukoy na pagkatapos ng 6 na buwan nang sabihin ni Arlene Stone at maging ng PNP na may bunker sa ilalim ng lupa ng KOJC compound. Ito pa ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko. Ating himay-himayin ang kanyang sinasabi dito sa unang paragraph. Ako'y nakakubli, hindi kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manlulupig na mga tao, mga kanuman o kalahi ko. Kapansin-pansin, ang bugtong na ito ay nadiskubre na ng PNP. Ngunit tila alam na ng PNP ang susunod na galaw ni Pastor Apollo Kibuloy pagkatapos ng unang paragraph at atin itong i-reveal sa huling bahagi ng video na ito. Ngunit bago iyan, isang mainit ngayon na balita mula sa pinagkakatiwalaan na news site sa Amerika. Ang ibinabalita na rin si Pastor Apollo Kibuloy na tinabaga aware na ang United States of America na kailangan ng mahuli rin si Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y ayon sa CNN World. Akin itong tinignan. Sinasabi dito, preacher wanted by FBI on sex crime charges evades Philippine police as followers resist in days-long standoff. Sabi pa ng CNN, a violent standoff between Philippine police and followers of a fugitive preacher wanted by both the FBI and the local law enforcement on sexual abuse and human trafficking charges entered a fourth day on Tuesday as nearly 2,000 officers surrounded a sprawling church compound. At dahil dito, makikita natin na ang buong mundo ay alam na ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga naman kahapon, nalantad natin ang patungkol sa site na kung saan nakalagay si Pastor Apollo Kibuloy bilang most wanted sa listahan ng FBI at nabalita sa Philippine Star na binabanggit dito, Kibuloy will face justice at nagpapahiwatig ang ating gobyerno na hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa US government. Makikita kasi dito, binabanggit ng US government mga kaibigan na si Kibuloy ay haharap sa hustisya. Sabi pa dito sa balita, as Apollo Kibuloy announced he was going into hiding, the United States Embassy in Manila expressed confidence yesterday that the founder of the Kingdom of Jesus Christ will face justice for heinous crimes. Kibuloy, self-proclaimed appointed Son of God, accused the US government and Philippine government officials of plotting to eliminate him through rendition in connection with multiple criminal cases he is facing in the US.
pansinin niyo mga kaibigan ito, he was indicted by a federal grand jury in the U.S. District Court for the Central District of California in Santa Ana, California for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children, conspiracy, and bulk cash smuggling. Inimbitahan kasi si Pastor Apollo Kibuloy ng Senado at dahil hindi siya tumugon sa pangatlong pagkakataon, siya ay sinight in contempt at inorder ng arrest. Kaya nga naman ito na ang nangyayari ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong ay, ano na ang mangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy? Ito rin ang tanong ng isang news site, Senate orders arrest of Kibuloy, what happens next? At ito nga mga kaibigan ay nasa riddle ni Pastor Apollo Kibuloy. Nasa kanyang kamay ang pagpipili kung ano nga ba ang susunod ng hakbang. Babasahin natin ang pangalawang paragraph sa riddle ni Pastor Apollo Kibuloy. Upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat ng bundok apo, sulong bayan ko, ipaglaban, karapatan sa manulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Makikita natin mga kaibigan at ating hihimayin. Aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo, sulong bayan ko, ipaglaban, karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Binabanggit niya dito, matayog daw ang prinsipyo niya at ipagtatanggol niya raw ang karangalan at kalayaan ng isang marangal na Pilipino na tumutukoy din sa kanya. Naisilang daw siya sa Mindanao na kung saan dito matatagpuan ang bundok apo at sinabing, sulong bayan ko, ipaglaban ang karapatan, ibig sabihin, ipaglalaban niya ang kanyang prinsipyo na kahit siya ay mamamatay, na ito'y binabanggit din sa huling phrase ng kanyang salita, ipaglalaban, karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo, na tugma rin sa kantang Lupang Hinirang. Mga kaibigan, sa tingin ninyo, hindi kaya papahuli ng buhay si Pastor Apollo Kibuloy? Atin din pakinggan ang audio niya na nai-record ilang buwan bago ang kanyang warrant of arrest. Ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Unang Juan 1 verse 9, kung saan sinasabi nating tayong walang kasalanan ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ang kasalukuyang sitwasyon na kinasasangkutan ni Pastor Apollo Kibuloy na di umano'y nagtatago sa kanyang bunker habang ipinapahayag na siya'y walang kasalanan ay nagdudulot ng malalim na pagninilay-nilay sa ating pananampalataya at moralidad. Bilang mga Kristiyano, tinatawagan tayong humarap sa ating mga kasalanan at harapin ang katotohanan sa halip na magtago o magpanggap na tayo'y walang pagkakamali. Kapag tinatanggap natin ang katotohanan tungkol sa ating sarili, pinibigyan tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Diyos ng pagkakataong magbago, magbalik loob at mamuhay sa kanyang liwanag. Ang ating mga kasalanan, gaano man kalaki o kaliit, ay maaring patawarin ng ating Panginoong Diyos kung tayo magpapakumbaba at aamin sa ating mga pagkakamali. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagiging tapat sa ating sarili at sa ating Panginoong Diyos at sa pagtahak ng tamang landas patungo sa katwiran. Sa pagkakataong ito, naway magsilbing babala at aral ang kwento ni Pastor Apollo Kibuloy sa ating lahat. Hindi tayo tinawag upang magtago o magpanggap, kundi upang harapin ang ating mga kasalanan, magsisi at humingi ng kapatawaran mula sa ating Panginoong Diyos na laging handang magpatawad
sa mga nagsisising puso. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, gabayan niyo po kami na maging tapat sa aming sarili at harapin ang katotohanan ng aming mga puso. Tulungan niyo po kaming makita ang aming mga pagkakamali at pagkakasala at magbalik loob sa iyo ng may kababaang loob. Huwag mo pong hayaan na kami magtago sa kadiliman, kundi ilabas mo po kami sa iyong liwanag ng katotohanan at pagmamahal. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at tulungan po kaming lumakad sa tamang landas. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At kami po ay pakalinisan sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.